So sa totoo lang, yung ganyang klaseng practice ng Congress, yan talaga yung nagpapabulok sa kanya. Na, pag House Speaker ka, ikaw yung may hawak ng budget, ikaw magdi-distribute kung kani-kanino. That power should be challenged eh. Kasi dapat yung House Speaker, administrative lang yung ginagawa mo. Sino ang mauupo dito sa mga committee na ito or what not, ganyan-ganyan. Pero dapat wala kang control kung paano i-distribute ang budget within the House of Representatives. Dapat alam namin kung paano umiikot yung pera nyo dyan. And it is important because your ultimate duty is to represent our voices. Your ultimate duty is to debate. Pag-usapan ninyo, mag-away-away kayo sa pamamagitan ng paggawa ng desisyon na higit na makakabuti para sa mas nakararami. Since hawak ang budget, ganyan-ganyan, hawak na House Speaker, o sige, pag bumoto kayo dito, meron kayong 20 million sa akap. Diba? Paano yun? Hindi na kayo mag-uusap-usap dyan, hindi na kayo magdedebate. Kahit meron mga legitimate questions sa mga measures, hindi niyo na-questionin kasi nabayaran mo na ng mga ng pondo na-prioritize mo na yung kakampi mo Well, thank you, Sir Michelle. Ayun, yung mga movement naman talaga na yung talagang massive change, hindi naman mangyayari, just to set the expectations of everyone hindi naman mangyayari yan ng isang araw lang ganon. So we also have to take into consideration na mahabang proseso ito. Pero yung fact na mapapakita na natin, if people are already going out on the street, expressing their disgust, expressing their sentiments, kailangan kailangan maipakita natin yon. Kailangan ma-establish talaga natin na ito yung boses ng tao, ganun. Kasi ngayon, ang mga question pa ngayon, marami ba kayo? 'Di ba? Yun pa yung question ngayon Yun pa yung question ngayon. So kaya nga dapat yung effort should lean towards making it undoubtedly majority's aspiration. 'Di ba? Dapat pakita natin na ito ang aspiration ng majority, ito ang gusto ng majority na mangyari, 'di ba? So, we really have to show up. Whenever there are things like this, kailangan mapakita talaga natin na merong pumupunta. Ngayon hindi ang goal diyan hindi yan yung para hindi dapat maraming-marami or attendance check dapat ganyan. No, we just do it, and whenever it is done, may nag-show up na mga tao until we are really able to draw everyone, convince everyone to get out on the street and really demand for a change, ganon. So isa rin natin yung expectations natin sa makatotohanang expectation, because revolution will not happen overnight. But we can educate more people, convince them of make them understand of the situation and what we can do about it. Ayun. Ate Michelle, thank you very much Thank you very much. Sabi ni Gallows God, we all give that asshole a chance. After 6 months na ang SND Act, Secretary of National Defense, acting lang. At walang marching order sa AFP na tugisin ng NPA or adik or kriminal. Hinayaan ko lang kasi adjusting pa kuno. Puta, sabi ni Gallows God. Guys, alam nyo ba, sobrang sama ng loob ng mga men in uniform. Especially yung mga naging abala sa pagtapol ng CPP, NPA, NDF. Kasi ngayon, lumalakas na naman sila. Ayun. Lumalakas na naman sila. So, madaming masama ang loob talaga. Lalo na sa mga men in uniform. Ayun, because of that. And hello, Chicken Tsunami. Hello po, maganda pong gabi. Magandang gabi po sa'yo. Yun lang ho, yung hinahing ko po is related po yung sa mga military men, especially yung mga retired na parang yung pinaghirapan nila sa ilang taon nilang paglaban against the communist regime o yung communist party, mapupunta na lang sa wala. Yun yung nakikita ko na parang they're starting to really voice out their frustrations. And ang isang parang nagko-confirm yun sa akin po is yung recent po na video na pinost ni Colonel Dennis Eclarin sa YouTube. And this video is about yung kay General Franco Calida, yung pagbuo niya noong 1986 ng Alsamasa dito sa Davao, in which they really fought tooth and nail with communists. Tapos ngayon, together at that time with Mayor Digong, ngayon parang bumabalik na Especially hindi maalam yan ng Alta kasi hindi naman sila nakatira sa bukid or hindi naman sila nakatira sa probinsya. And now that yung ating leadership
especially itong si BBM, vacillating talaga ang ginagawa. Yung hindi nga klaro dati may statement siya na hindi siya makikialam. Tama yung sabi ni Tatay Amik, hindi siya nakikialam dati, yun yung statement niya. Pero ngayon, may personal pang message sa mga legislators. Like, he's a blithering idiot kung British pa yung nagsasalita And, di ba, sabi nga nila na if you can't really handle the heat, you should get out of the kitchen. Kasi yung public service ang nadadamay ng mga tao. At yung mga tao din, like dito sa Davao, may iba na they know from their heart na mali yung ginagawa ng mga kumakandidatong politiko. I mean, some of them. Like ngayon na itong isang congresswoman dito, patuloy pa rin ang pagbibigay ng ayuda. And I could really confirm kasi nasa barangay talaga namin sila pumupunta. And to know the fact na when she speaks Bisaya, she doesn't, hindi talagang, wala talagang amor. She doesn't even know Bisaya, I guess. Pinipilit niyang maging close sa mamamayan, sa lower class, pero kumbaga sa Bisaya, way angay. And that goes also to other politicians na kung ganyan na lang palagi yung style ninyo sa amin, hindi naman kami lahat bobo. And from the recent Quadcom hearings, kayo pa yung bobo at kalahati. Kaya nga naing namin, like dito sa amin sa probinsya, na kung aayusin talaga natin yung bansa, tulungan natin yung susunod na leadership. Ika nga yung kay Captain Dado, gusto din nila ng pagbabago sa military. Gusto din nila na yung ating stance sa kung anong mang mangyari externally, dapat yung foundation natin, which is yung leadership at yung governance natin, na nagsawa na kasi, personally, nagsawa na ako dito sa, yung parang ine-export na lang natin is, yung ine-export ng mga politiko sa ating mamamayan is, papogi, projects na walang kwenta, or budget pero wala namang project, muka sa mga ambulansya. We're sick of that shit. And we don't want that, na yung susunod sa amin would grow up into that kind of bullshit. So, I think tama yung sabi ni Captain Dado na we should settle this once and for all. Kasi kung if we can, why not? Diba? If we can, why not? Yun nga. And believe din talaga ako kay Miss As because yung read niya talaga sa political scenery is really, kumbaga, naka-zero in talaga and always on the spot talaga. And kami, like the regular Filipinos dito sa Pilipinas, pati na rin yung mga OFWs, nagpapasalamat po sa inyo, sa mga content creators tulad ninyo na you're giving us a chance to voice out our opinion. Kasi welcome. Kasi like for example sa akin, hindi naman ako yung gusto talagang mag-voice out ng opinion because we were trained sa amin when I was still in our industry na you really need to separate yourselves and think clearly on both sides. Ngayon ang daming pagkakamali and ngayon may misdirections pa. I think they're showing their incompetence with more I should say incompetence with more gusto. Yan parang sinasadya na nila yung iba naman is clearly stupidity. So I suggest that yung mga tao would see these events that would happen as a wake-up call kung ano na ba talaga tayo as Pilipino. Napag-iwanan na tayo ng Cambodia, ng Vietnam, ng Thailand. Kasi ang problema kasi sa atin, yung mismong thinking ng Pilipino na feudal pa rin. Nasa colonial mentality pa rin ang majority ng Filipinos. And it's time na itong possibly what would happen na mga mangyayari would teach us to really voice out what is really good for us Filipinos. Hindi lang dito, pati yung sa abroad. Na magtulungan naman tayo. Tama na yung pamumulitika, pati na rin yung pagkamkam nyo ng pera. Kasi in the end, babawiin din yan sa inyo. And of course, when you die, you won't be even bringing that in your coffin. The coffin is too small for your money and your jewelries. Kaya nga, tama yung sabi ni President Duterte na what is the sauce for the gander is the sauce for the goose. Lalo na sa public service. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang batas o gumawa ka ng isang
executive order, tapos at the same time, hindi yun mag-apply sa iyo or sa mga tao mo. Mm. And yung last ko na lang po na hinaing is that I hope na meron talagang mangyayaring importante that would wake every side of the political spectrum sa Pilipinas. Not just the loyalists, hindi lang yung mga yellows or not even the DDS or yung iba pang political parties. There must be something that would really shake everything up at Mm. mapapaisip talagang ang taong Pilipino na saan na ba tayo? And yung mga gusto naman makipaggera, are you really ready to go into war? Kung tingnan nyo lang yung mga reserve units ng AFP, yung mga reservists, do you think they're really ready with all their machinery, all their equipment? Oo, matapang tayo. But are we really ready? Is it really feasible that we could hold the line man lang? At ito ding mga politicians, basic na tinuturo na yan sa elementary. You need to be accountable of your decisions. Whether mali yan or tama yan, you need to be accountable. Kasi pag hindi yan tinuro sa bata, pagdating mo sa pagtanda, all those lies, all those misdirections would all come back to haunt you. And I think yun na yung nangyayari ngayon sa BBM administration. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat po sa pag-share ng thoughts. Chicken Tsunami, ayan. Ayun. Okay, nakakatakot yung profile pic ni Chicken Tsunami, helicopter. Yun nga po eh. Thank you po. Ayan. Hello, Johnnyverse. Hello po. Good evening, Ate Joey. Ay, teka lang tatanungin ko lang pala si Chicken Tsunami bago siya umalis. Chicken Tsunami, pagka kunwari yung pamilya mo nakaranas ng mga pagbabanta o di kaya ginurgur, anong gagawin mo? Ma'am, I would not mention na lang kung ano yung industry na nanggaling ako, but we were really trained to counter it and protect naman ourselves and our family. Ang ano talaga is, kung gagawin nila yan sa akin, I would have to fight it till the end. Ayaw ko na mamamatay ako na wala akong magagawa just to, hayaan ko na lang na gagawin yun nila sa akin o sa pamilya ko. No. And it will remind me yung sinabi ng papa ko na yung last talaga yung sinabi bago siya mamatay na magpursige ka, labanan mong buhay. Yun lang po. I think that is common naman sa ating Pilipino na lumaban talaga. If we would fight it until the end, then so be it. Yun lang po. Thank you. Thank you very much, Chicken Tsunami. Ayan, parang alam ko na kung saan galing si Chicken Tsunami. Ayan, pero huwag na natin i-push at alamin ng bonggang-bongga. Importante, minsan kailangan mo lang maramdaman, di ba? Kailangan mo lang maramdaman kahit hindi mo nakikita. Ayan, okay na yon. Ayun. Okay, anyway, hello Johnnyverse. Ay, hello Ate Joey. So, ayan nga. May question lang ako kasi dun about sa post ni Sas since wala na siya. So, ikaw na lang tatanungin ko. It's about yung post niya na about sa Philippine deadlock. Kaka-post niya lang, I think yesterday. Kasi mayroong quote dun sinabi dito, so when Duterte said that it is only the military that could resolve this, he must have the situation in Thailand in mind. So, I have a question, ano probability nito, no, na mangyayari? Kasi ako, mas gusto ko to eh. Kahit like, if we want a real reform, na talagang, magkaroon tayo ng new system sa Pilipinas, I'll go for it. Kahit for me, I don't know if kung maduguman to. Kasi wala eh, doon kung talagang gusto natin. Led by the military? Kasi martial law yung Poland eh. Yes, correct. So, I'm sorry kung yung iba dito is not same what I think right now. Pero kasi kung gusto natin si Browner yung magli-lead. Ako ayoko si Browner. yun nga lang no. So yun lang yung ano. Pero for me, I'm okay with it kung talagang gusto natin tanggalin yung Congress. It's billions of money. MOOE certification with liquidation na putang ilang 33 years old na ako, Ate Joey. And my frustration kasi OFW ako dati, tumira ako sa Singapore for 5 years. And nakita ko doon how they really manage yung transportation system. And kaya sabi ko, nung nakita ko billion pesos yung nawawala, and we don't know, even, hindi ko na sabihin kung taga saan ako, pero Tagalog ako, southern part of Manila. So, kahit dito, I don't see any progress yung, yun lang. So, yun lang yung tanong ko, if yung probability, if it will happen yung sinabi sa thoughts ni Miss Sas, no? Ayun. Pero ako, yung best scenario for me,
siguro if military, I would like yung either yung mga may wisdom na mga ano no, mga retired military general ganyan. Yeah. Kita mo naman yung ginawa ni PRRD noon, yung mga nag-shape up talaga ng mga agency ng government, mga military guy yung pinaglalalagay niya, DNR, yung ang tawag dito, DILG, di ba? If I remember it correctly, marami siyang pinaglalagay ng mga military guy eh. And simply because they can really they can really efficiently put things into order because of the training, because of the way of thinking, and because they, if true to their true to their yung kanilang yung the military values na military habits na meron sila. Talagang malaki yung chance na mag-succeed talaga yung kasi very methodical sila eh. Talagang objective sila mag-approach sa mga problema, ganyan. Those are the things that are good. Of course, syempre, ang mga disadvantages doon, kasi syempre sinasabi nila na yung military, kasi syempre may baril yan. Paano kapag kunwari nag-ambisyon yan? Naku, yari tayo doon, ganun. So yun yung mga inaano nila doon, yun yung mga binabato nilang maaaring maging problema doon. Si General Browner, ito naririnig ko lang to sa mga Jennifer Sevilla dance troupe natin. Marami rin kasi talaga sa kanya within the core na hindi tiwala sa kanya, simply because marami siyang mga, kasi supposedly ang AFP meritorious yan eh. Based on merit yung mga embot dyan, ganon. Kasi military technocrat, sabi ni Keko Sus. I think kasi lalo na ngayon interdisciplinary na rin sila, hindi naman na sila yung militar lang eh. At saka yung mga PMA graduate, yan? Yung math kaya nila pang engineer. Ano sila, yung kumbaga talagang they really have good education, ganon. Kaya pag nag-graduate ka ng PMA, you are expected to be really well-rounded. So matalino, talagang quality talaga na professional, ganun, military professional. Anyway, balik lang ako doon sa point ko, na for me siguro yung pinaka-ideal na situation, na parang siguro if that will happen, you have the wisdom of the retired general, patriotic retired general, and also the idealism of the junior officers. I see. Pero may possibility ba na hindi si Browner yung alam mo yon? There are some like different general na iba yung mindset. Nagka-revolution. Pagka kunwari sumipak yung mga idealist junior officers dyan, di ba? Sumipak sila sa AFP, they help the people in order to, stop the madness. Ito, worst case scenario to ha. Ito yung worst case scenario, hindi natin alam kung ano yung ano. Pero, you have the idealism of the junior officers, and, will shepherd the change in our government. Yun probably yung pinaka best scenario. Hopefully would lead to charter change, ganyan. Charter changes. Kaso nga lang, syempre, I think yung mga ganyan, hindi pa tayo ganun ka-united pagdating kasi dun sa change of constitution eh. Kung sakali man na magkaroon ng massive change, baka at worst, change of leadership lang ang mangyari, ganun. Change of leadership lang ang mangyari. So, yun, ganun siguro yung, sa ngayon tingin ko kung meron mang best scenario ngayong panahon na to, baka yun. Change of leadership, tapos, paved way by the junior officers. And, kaso nga lang yung generals. Kasi yung system yung nandun pa rin yung Congress and Senate. Kasi sila yung ng budget eh. Oo. Pero, problema pa rin talaga yun. Oh my God. Problema pa rin talaga yun. And that is something that, that is something that we really need to think about kung paano baguhin yun eh. Yes. Sinabi na po yun ni Dado, yung Resolution 10, especially sa legislature, na yun talaga ang dapat baguhin po. Kasi wala nang liquidation sa kanila. There is no form of credible audit. Kasi obviously, asan na yun papunta yung pera. Yes po. Kaya, yung infrastructure na dapat. Transparency sa gastos ng House of Representatives. May kwento ako, no? May kwento ako. Kada Congress naman kasi, mayroong mga budget insertions talaga yung mga yan. May mga budget insertions talaga yung mga yan. So, ngayon,
may mga ano sila, may mga carrots sila for different congressmen. So ngayon, pagka kunwari malapit ka sa kalan, meron kang makukuha, gano'n. Meron kang makukuha. Pagka gano'n ang mangyayari sa Congress natin, na hindi transparent kung kanino napupunta yung pondo, kanino binibigay, ganyan. Kasi ang justification ng House of Representatives was that hindi po pwedeng malaman yung yung base kasi sa resolution number 10. Hindi raw kasi po pwede for public consumption yun kasi may mga deliberation daw na nangyayari, ganun, and it should be not publicized yung mga ganung bagay. Pero I think I vehemently disagree kasi pagka kunwari meron kang karot, pag meron kang karot, paano magkakaroon ng legitimate debate sa Senate at saka sa House of Representatives na parang, uy, bigyan ka ng budget dito, bumoto ka ng yes. Ganyan. 'Di ba? Kung magkakaroon na ng mga ganunan at magkakaroon na ng mga ganung klaseng you use the budget in order to gain numbers, gain X number of support, ganyan. Wala nang debate. Wala nang debate. So sa totoo lang, yung ganyang klaseng practice ng Congress, yan talaga yung nagpapabulok sa kanya. Na, pag House Speaker ka, ikaw yung may hawak ng budget, ikaw magdi-distribute kung kani-kanino. That power should be challenged eh. Kasi dapat yung House Speaker, administrative lang yung ginagawa mo. Sino ang mauupo dito sa mga committee na ito or what not, ganyan. Pero dapat wala kang control kung paano i-distribute ang budget within the House of Representatives. Dapat alam namin kung paano umiikot yung pera nyo dyan. And it is important because your ultimate duty is to represent our voices. Your ultimate duty is to debate. Pag-usapan ninyo, mag-away-away kayo sa pamamagitan ng paggawa ng desisyon na higit na makakabuti para sa mas nakararami. Since hawak ang budget, ganyan. Hawak na House Speaker. O sige, pag bumoto kayo dito, meron kayong 20 million sa akap. Diba? Paano yun? Hindi na kayo mag-uusap-usap dyan, hindi na kayo magdedebate. Kahit meron mga legitimate questions sa mga measures, hindi nyo na-questionin kasi nabayaran mo na ng mga ng pondo na-prioritize mo na yung kakampi mo And so that is why, sa totoo lang, siguro kung kunwari hindi man tayo mag-change into a parliamentary system, if they really want the faith of the people to be restored in the House of Representatives, buksan nyo ang libro nyo, mga putang ina nyo. 'Di ba? Buksan nyo yung libro nyo. Kailangan makita namin kung paano kayo, you know what, isa sa mga reason kung bakit sila galit kay GMA. Kaya ayaw rin nilang maging si GMA, House Speaker si GMA. Nung naging House Speaker si GMA, nung panahon ni PRRD, ang ginawa niya, yung budget, hinati niya ng pantay-pantay sa lahat ng kongresista. Hinati niya ng pantay-pantay. So, I think that should be that should be the standard. Kung ano man yung budget, hatiin niyo pantay-pantay, walang sobra, walang kulang, pare-paras kayong representative dyan 'Di ba? Bakit? Kasi nga, para magdebate kayo, para magtalo-talo kayo. Para mag-usap-usap kayo talaga dyan kung ano talaga yung dapat gawin. Ganun. Ayun. Di nila nako-contradict. Hindi na sila magko-contradict kasi syempre ba't sila magko-contradict bibigyan sila ng budget ni speaker. 'Di ba? Kaya nga ako paulit-ulit ako Saan ba nakabase yung honorable diyan sa House of Representatives? Kaya sila honorable kasi you expect them to think of the welfare of the people. They're not going to think of the welfare of the people if they can get this much of money after voting a certain way. 'Di ba? So sabi pupunta ako sa EDSA mamaya, mag-e-end live na ako siguro ng mga 6:30, ayan. Ate Joey, last question. May magagawa ba tayo as a Filipino to change yung sistema na ginagawa nila sa Kongreso and Senate when it comes to sa budget and yung Yeah, I think so. Itong ginagawa natin nga, itong pag-EDSA natin, the call really, ang kalaban ay ang Malacanang at ang HOR. And if you just want Bongbong Marcos to shape up, it doesn't really change anything. Kaya nga ako, opinion ko dun sa, yung opinion ko dun sa threat ni Marcos na hindi, wag niyong ituloy ang impeachment, ganyan. Does it really matter? Yung opinion ni Bongbong dito? I really feel that, ang mas may interest na mawala si Inday Sara is Martin Romualdez. And Martin Romualdez controls the House of Representatives. So, nakita naman natin kung gaano kalala itong si Martin Romualdez. The lengths he had gone through para lang dikdikin si Inday. Kasi hodang is really using all the machineries, all the resources that he has in order to put Inday Sara down. So parang tingin ko,
kahit pa sabihin ni Bongbong Marcos na ang tawag dito, kahit pa sabihin ni Bongbong Marcos na, hindi, wag niyo na ituloy yan, ganyan. Sa part ni Martin, iisipin pa rin niya na isang malaking option, isang viable option ang i-impeach si Inday. Kasi si Inday ang tinik sa lahat ng pangarap niya sa buhay eh. 'Di ba? So yun, perhaps the agreement whether or not. Kaya nga ako kunwari kung ako si Bongbong, ganon. Yung hihingin ni Bongbong na hihingin ni Martin Romualdez, kaya ako na share sa frozen fruits and vegetables, ganyan. Kunwari sasabihin ganon ni Martin yon kay Bongbong. Sabihin ko kay Martin, bakit? Don't you want to Sino bang mas makikinabang pag nawala si Inday? Kami ba o ikaw? 'Di ba? Sino mas makikinabang sa ako? I feel that Martin Romualdez is the one who's going to benefit more kapag nawala si Inday sa eksena. Remember, pagka na-impeach ka, isa sa mga consequences niyan, you cannot hold a public office ever pag na-convict ka sa impeachment. So, napakalaking problemang mare-resolve yun sa part nila pag nangyari yun. Ganon. And, mas may interest doon si Martin kasi siya ang ambitious eh. Siya ang mapangarap eh. O si Sandro Marcos, ilang taon pa lang naman yan. Hindi naman yan pa, his name is not gonna be in the mix of presidential whatever. It's gonna be Martin kasi siya may pangarap magpresidente eh. Tsaka Miss Joey, dagdag ko lang. Yung ginawa hello po, good evening. Dagdag ko lang, yung ginawa ni Bongbong na declaration na wag i-impeach si Sara. It's really just a damage control para it's testing the water. Sige, sabihin natin, tignan natin kung huhupa yung galit or yung call ng mga tao dyan sa EDSA or whatever na umiikot na sa mga men in uniforms natin. So, yun lang yun eh. Pero, nag-invest na sobra si Martin Romualdez dyan. Kaya, hindi siya magbaback off dyan. Hahawakan niya yan. Kaya, yung impeachment na yan, it will, 80 to 90% matutuloy siya. Kahit na sabihin pa ni Bongbong na wag ituloy. Wala naman na mawawala kay Bongbong eh. Diba? Yun. Tapos, tsaka, wala na. Invested na sobra si Martin at takot na rin yung mga kongresista na nag-side kay Martin. Kaya talagang kakapitan na nila yun. Ayun. Ayun. Agree ako doon yung sobrang dami ng ginawa ni Martin para durugin si Sara. Tapos sa dami kasi ng budget na naibigay na sa House of Representatives. Yung access nila sa budget, yung access sa budget ng House of Representatives is really too much. Di ba yung binuko nga ni Inday sa House sa pa lang. Kasi ganito guys, yung budget, yung mga insertion na nireklamo ni Inday sa DepEd, di ba sabi niya 15 billion yon sa 2024. 15 billion sa 2024. Na hindi naman nila pinopropose pagkatapos inilagay. Ganon. So, tapos yung iba, so ganun yung eksena. So ngayon, kung hindi yan pinropose nung agency, sino kukubra nung pera? Hindi naman nila, di ba? Paano nila i-implement yung isang bagay na wala naman silang idea kung paano i-implement? Dahil kayo lang naman ang naglagay dyan. Kasi di ba ganun ang ginagawa nila sa mga budget? Ganun sila mag-insert eh. Meron kang proposal sa line item A. Let's say, ang line item A ay merong 10 billion. Ang proposal mo, 10 billion. Ang gagawin nila, babawasan nila yan. Gagawin nilang 1 billion. Okay? Yung 9 billion, ilalagay nila somewhere else. Doon sa isang item mo. Sa isang item mo, meron kang 5 billion. So, gagawin nilang 14, let's say 5 billion, gagawin nilang 15 billion. So, doon nila, 14 kasi doon nila ilalagay yung 9. Okay? Doon nila ilalagay yung 9 billion. Magiging 5 billion, magiging 14 billion yung 5 billion na line item B. So ngayon, since yung 9 billion na yon, doon sa line item na ni-request mo ay 5, paano may i-implement yun? Ngayon, yung tinanggalan ng item na budget, yung 10 billion na pinropose mo, ang binigay lang sa'yo, 1 billion, wala kang choice doon. Pagkasyahin mo yung 1 billion doon, kung ano man yung purpose ng line item A. Ganon. So ngayon, yung line item B na 5 billion proposal na ginawang 14, anong gagawin mo doon sa 9 billion? Wala kang pwedeng gawin doon kasi hindi mo naman pinropose yun. Sino ang may hawak nun? Ang may hawak nun si Tambi. Totoo yun. Siya mag-decide nun kung paano yun gagastusin. Silang mag-identify nun whatever kung paano yun i-implement.
And so the DBM, DPWH, and other agency who would have any relationship with that budget, oo lang sila ng oo. Kasi legislature yung nag-decide dun. 'Di ba? So that's only DepEd. How many agencies do we have? Teka lang ha. Inisa-isa to ni Dare dun sa vlog niya. Sabihin ko na lang dito ngayon, pero ito gagawan ko rin to ng sticker at gagawan ko rin to ng banner. Isa to sa mga printed materials na ikakalat ko. Teka lang 13 ha, sorry. Sige. Na-trigger ako dun sa sinasabi mo eh. Ayan. So, okay. Asan yung mga binawasan nila? Okay, ang mga binawasan nilang budget, ang mga binawasan nila na budget, Office of the Vice President, 1.2 billion. DICT, binawasan nila ng 750. Department of Transportation, DOTR, 77 billion ang binawas. Bureau of Fire Protection, 49 billion pesos. So good luck sa mga sunog sa 2025. National Disaster Risk and Management Council, 9.5 billion. Armed Forces of the Philippines, Modernization Program, 10 billion. Siguro yung Bureau of Fire Protection, parang hindi to 49 billion, baka million to. Ayun. Department of Public Works and Highways, 73 billion, DPWH. Senior Citizens Pension, 51 billion. Okay? So, ngayon, ang total ng insertion noong 2023 is 189 billion. Sa 2024, 224 billion. Again, looking back at the scenario I told you, if this insertion is coming from them, walang magagawa dyan yung executive. Hindi sila makakapag-tinker dyan. Hindi sila makakapag-tinker dyan sa insertion na yan. Bakit? Kasi hindi nila proposal yan eh. Mati-technical malversation sila doon kasi parang, hindi naman yun yung purpose na pinropose nila para dyan eh. So yun may control na siya, may pera na siya for that. May pera na yan si Martin. Aside of course, kung kunwari, manghihingi si Martin ng share dun sa frozen fruits and vegetable para i-impeach si Inday Sara. Kung ako si which is a very logical thing to do ha. By the way, kung ako si Martin, talaga kakatkungin ko talaga ng bonggang-bongga yung Marcos Estate. Oo, syempre. Yung sinasabi ni Sas na kakatkungin hinihingi ng ni Ayuda Kingpin yung part ng Marcos Estate, kalahati, 1.3 trillion. That's a very, very logical thing to do sa part ni Martin Romualdez. Ganun. Pero kung ako si Bongbong, ang tanong ko dyan sa kanya, ba't binibigay sa'yo? Kung kaya mo namang gawin ng libre. Ba't binibigay sa'yo ang share ng Marcos Estate? Kung pwede mo naman yung gawin ng libre dahil you're going to benefit more pag na-impeach si Inday Sara instead of me. Diba? At kaya namin ito sinasabi sa inyo kasi mga putang ina nyo, kung magpatayan kayo, mag-away kayo. At tanong, mananalo ba siya? Diba? Ngayon pala, sirang-sira na siya. Diba? Yun ang well, first thing, kasi syempre, I'm pretty sure si Martin. First things first yan si Martin eh. Kailangan ko munang iligpit si Sara bago ko trabahuhin para bumango ako. Kasi, ang thinking niya ni Martin Romualdez, once I remove Inday Sara from the equation, madali na lang ang kalaban ko eh. Wala na si Inday Sara. So, sinong papalit kay Inday Sara na kasing prominent niya. So, yung magiging kalaban niya is something na pwede niya nang labanan. Kung wala na si Inday Sara. Like for example, Tulfo. Kawaran to lang katapat ng mga Tulfo eh. Totoo yun, oo. Diba? O after nun, si Mama Lenny. Wala na yun eh. Ilan na lang sila eh. Diba? O pag naging kalaban niya si Mama Lenny, close fight yan. Diba? Sigurado. Baka maging close fight pa yan. Ayun. Baka maging close fight pa yan. So ayun, so parang tingin ko ganun ha. Ako I feel na kung kunwari kakatkongin ni Martin Romualdez yung Marcos Estate from BBM, penge ko kalahati niyan. Ako, hindi papayag yun. Sasabihin ko kay Martin, ay nako Martin, mas magbe-benefit ka pagka nawala si Sara kaysa sa akin. So wag kang umarte dyan. Anong Marcos Estate ang gusto mo? Tsaka diba, sabi ni Sara, grabe sa pera yung mag-asawa. Pati yung kanilang campaign funds, binubulsa nila. Baka kaya ganyan si Martin. Binigay ni Inday Sara, di ba, yung mga campaign funds. Yung campaign funds na donated kay Inday, kay Martin napunta. Di ba? Miss 13, para lang yung monkey do si Martin Romualdez eh. Kung ano niya sa pinsan niya, yun din gagawin niya. Alangan magpapatalo pa yan. Pero sa itsura lang kasi ni Martin, mukha talaga may something siya sa pag-iisip eh. Akala ko may something. Yung
Parang kung sa neuropsychiatric test, automatic naging neurotic. Ay, sigurado yun, oo. And May Basta power sa, ka, oo, no? yung basta, kagaya mention niyo, Miss Joey, ika nga, yung kanina sa DICT, yung binawasan nila ng budget, Mm. para saan pa yung nilo nila sa ADB recently? Di ba parang infrastructure yun sa digital? So, utang naman, kalokohan na naman nila. punta na lahat sa ayuda. Oo. Ano nga alam mo, Chicken Tsunami, hindi naman, ginawa naman nila yan, hindi lang sa hindi lang sa DICT, ginawa rin nila yan dun sa PhilHealth, diba? Sinoli 89 billion, pagtas mangungutang ng $500,000. Sorry, $500 million. Naglolokohan lang di ba? Kaya nga Para yung sa nakikita healthcare ng iba facility. dito, yung MHF parang mahiwagang Ponzi scheme na yan eh. Yung yung Maharlika Investment Corporation, yun yung tinutukoy mo? Yes po, yung MIF pala. Parang Ponzi scheme eh. Tapos yung parang mas nakakasakit din sa amin, pati mga kakilala ko, is yung sa BFP modernization. May batas na yun eh. May allotment na yun, may plano na. And to yung parang bawasan mo yung pondo, paano na yung mga may schedule na construction na firehouses o yung mga fire station, lahat sa probinsya? Paano yung mga equipment ng pang-rescue nila? Mga fire trucks nila? Diba? Tapos dadalhin lang nila sa kanilang sariling bank account. Tapos yung isang congressman dyan, magpapaganda pa ng bahay sa New Jersey. Nako. So, kaya yung pangkakatkong nila sa 2025 budget, 2024 at saka 2023 budget, mararanasan natin yan next year lahat. Oo. Yung mga kasi yung budget ng 2022 in-implement ng 2023, yung 2023 in-implement ng 2024. Etong 2024 naramdaman na natin yung yung tightness ng mga government services, 'di ba? Yung mga flood control project na hindi gumagana, yung mga ganyan. Next year, I swear that's going to be 3 times, 4 times worse. Ganon. Dahil yung mga dapat binabudgetan at binabayaran, hindi napaprioritize, hindi na prioritize. Ayun. Pati na rin yung AFP modernization. Yun yung isa sa pinaka-delayed na program ng government. True. Diba? True, since 1945. Pero wala kayong barkong at least man lang, high quality man lang. Puro hand-me-down. Tapos yung hand-me-down sira naman eh. And with the landscape ngayon, parang useless na, sitting duck lahat ng binili yung second hand. Tapos tapang natin makipaggera, no? Yun nga eh. Correct, oo. Typhoon missile, nako. Tapang natin eh. Yan yung masakit na hindi maintindihan ng ibang tao na pag sinasabi natin tapang natin makipaggera, no? Sasabihin sa atin, bakit ganyan? Pro-China ka, hindi ako pro-China. Kasi nandun tayo sa realidad na gigerahin tayo. Alam naman nating fino-fraud lang tayo. Ganun katanga yung mga tao na nagsasabi na, hindi, makabayan ako. Di lumangoy ka dyan sa West Philippine Sea. Diba? Parang, anong makukuha nyo dyan? Kumbaga, gera sa gera, wala, ginagawa lang tayong front Hindi nila makita yun. Sa ROTC pa nga lang magko-collapse pa dyan para hindi mainitan. Ba yan? Tanga-tanga. Tapos lalaban kayo sa ibang bansa. True. Kung naintindihan nyo yung training sa military or even sa police, doon nyo makikita ano talaga yung hirap. Tapos sasabihin nyo, gigera tayo, ganyan, maging matapang tayo, gagawa kayo ng mga mission sa West Philippine Sea. Oo, resupply mission, tama. Kasi meron tayong tropa doon. Pero yung sasali ka sa gera na gustong gawin ng mga superpowers, sabi, hindi pa nga natin na, yung strategy war planning pa lang, gusto nyong madaliin. Tapos ngayon, pag binalikan kayo ng ibang bansa, babalik kayo kay Uncle Sam. Yun nga, parang, they really wanted to find things out, but they don't know the consequences. Yan. And especially with like Martin Romualdez, he doesn't know the plight of the regular Filipino, yung yanong tao. Oo. Diba? Kaya hanggang ayuda lang ang kaya niyang gawin Hindi naman niya naiintindihan. These people really have no business being in public, no business in doing public service. Talagang hindi sila nararapat na humawak ng kahit anong
government position. Ayun. Feeling May ko, nagtatanong tungkol dun sa budgeteering kung may coverage daw ba. Hindi ko alam kung merong coverage. Pero alam ko nag-defer si Bato na pumirma at humingi ng oras para mapag-aralan yung reconciliation yung sa BICAM. Ayun. yun nga kasi ang balik ako alam Miss Joey doon sa topic nung sa kay Uncle Sam tayo to be honest ako work from home ako pero ang boss ko is American military siya from America. Pinagtatawanan lang niya tayo. Sabi nga nila, why would we want Filipinos? Why would we protect Filipinos? Are you an industrialized country? Yun lang yung sinabi niya. What Yun will lang we get from you? Yeah, what will we get from you? Sabi niya, parang he's, in the context ng sinabi niya, ito nga sa work from home na nga lang kayo ang kinukuha namin. Kasi bakit? Ang liit-liit ng rate nyo compared to others. Nakakamura kami sa inyo. Oo. Kumbaga kaming mga work from homes, nagpuputa kami sa ganitong halaga na sa ibang bansa, triplet, sabi natin 10 times yung laki ng sahod. Pero dito, yung binibigay naming serbisyo, katumbas lang din yung binibigay nila. So, yun yung hindi makita ng mga tao na they're saying na, kasi ganito yan, na ipagtatanggol tayo ng Amerika. Putang ina nyo, hindi tayo pagtatanggol ng Amerika. Yun nga sinasabi ko pero galing na mismo sa military ng US. Straight from my ears, hearing that, are you an industrialized country? Yun lang yun Sabi niya, come to think of it, we are sourcing out this kind of tasks from you from the Philippines because you are very cheap. That's it. And that's the reality. That's the sad reality and masakit yun. Masakit yun. Pero wala Okay, ang tawag dito, mag-e-end live na kasi ako, no? Kasi pupunta ako. Ayun, pero may nagtanong lang dito kanina, nawala ko yung comment niya. Sabi niya, dapat mayroong mga ang tawag dito, mayroong mga pagtitipon din sa iba't ibang syudad sa Pilipinas na kagaya nung sa EDSA. Ako agree ako doon. Dapat talaga if there basta merong mga pagtitipon kahit saang lugar, show up. Show up. Magpakita talaga kayo at magpakita kayo ng suporta, magpadala kayo ng tulong, ganun. And you have to think of this fight as a long-term fight. Okay? As a long-term fight. Hindi ito mangyayari in 1 day, in 2 days, and whatnot, ganyan. Pero pagka kunwari, meron tayong, for example kasi kagaya nitong, itong grupo ni Kap Dado, malakas yan Malakas yung grupo ni Kap Dado na yan Ganon. And if they are able to show force, let's say on the 29th and on the 30th, ganyan, kung kunwari hindi man siya, walang resulta tayong inaasahan. Pero, lumabas ang mga tao at siya'y malaking event. Malaking bagay na yun, malaking achievement yun. Malaking achievement. So, let us, wag tayong yung kumbaga, let's just do our part. Yun lang yung natin, yun lang yung isipin natin. Let's just do our part, support each other. Ayan, support each other. Kaya nga, tawag dito, gusto ko nga mahaba pa to, pero kapit lang tayo, Pilipinas. Kapit lang. Kapit lang. Gagawa sila ng pamatay sunog. Totoo yan, pero wag tayong mapapagod. Wag tayong magtitiwala. Kaya nga ako pinapaalalahanan ko ang lahat. I know this is heartbreaking. I know that that this is going to be an emotional ride for many people. But we need to transcend dun sa mga ganung klaseng kasi those are challenges. We cannot be beaten by those challenges, yung getting tired, getting too emotional, getting too involved. You do not want to be too involved because masakit na sa puso and things. Kasi yun talaga ang gusto nilang mangyari. Mapagod tayo. Totoo yun. So you have to think of your stamina. You have to think of your you have to prioritize and find a way to have a good stamina para malabanan to. Ngayon, kung kunwari, mas maaga, di mas maganda. Diba? Mas masaya tayo. Oo. But it doesn't hurt if you're going to make yourselves ready for the long haul. Yes, yun. Prepare for the worst. Tandaan yan.
Yun lang lagi. Prepare for the worst. Kaya nga ano, no, yung just do your part. Dapat yung ang iniisip natin, ano ba yung pwede kong gawin? Ano ba yung mga pwede kong ano? Yes, we have to really we have to really think of how we do this. Yan naman yung sinasabi namin ni Sas ever since, di ba? Like ako, Miss Joey, ako honestly, work from home, panggabi graveyard. So, gusto kong lumabas, pero meron akong reservations like I said before, kumbaga, to be honest, I'm a wife of a uniform personnel. So, I cannot just go out. I cannot just show myself ganito, ganyan. So, ang ginagawa ko, little things lang. Like, sa mga kasama ko sa trabaho, I'm sharing them some videos like, for example, yung si Gigil Kid. Yung napanood mo na ba si Gigil Kid? So, once na nagmi-meeting kami, like, we have working session, ini-insert ko yon. Kasi itong mga tao na to, they are not Pinklawans, pero they are not DDS, and they are not BBM. Sila nga yung mga non-voters eh. Pero, on those little things, kumbaga virgin yung utak nila, or napagod sila sa politika, kumbaga blanco yung utak nila, tapos ipapasok mo yung ganitong, ito yung nangyayari, they are very open, at ang sarap nilang kausap, kasi they are accepting na, oo nga no, ito nga talaga yung nangyayari, tapos marirealize ito mga Pinklawan naman na to, ganyan. So, sabi nila, next makapag-register na nga ako, kasi buboto ako. Those little things really means a lot. Kahit maliliit na bagay yan, na if someone, hindi kayo makalabas, kasi may reservations kayo, or whatever, katulad ko, sa comment section ako bumabanat. Pinopost ko, wag na kayong manood sa mga mainstream media, manood kayo sa YouTube kasi puro kasinungalingan lang ang sinasabi niyan, ganyan. Yung mga ganung bagay, nakikita ng mga katulad nila na hindi DDS, hindi Pinklawan, hindi BBM, yung mga ganun. At least nakikita nila na, nga no, pwede to. Yun lang sa akin, Miss Joey. And thank you very much dito sa mga ganitong platforms na ginagawa nyo kasi sa mainstream media walang ganito. Sa inyo lang merong ganito. Totoong tao, hindi tayo trolls, hindi tayo bayaran lahat dito. Correct, oo. Totoo to. Thank you. Baba na ako, Miss Joey. Thank you. Maraming salamat. Ingat kayo sa EDSA, panunodin ko kayo mamaya. Ayun. Thank Tay. you. Sige. Thank you. Tay, yes, last words ka. Go. Sige. Ayun, dapat patuloy natin, no? Huwag natin patayin ng apoy, huwag tayo maniwala doon sa de-escalation move, no? Kasi huli na ang lahat kasi siya ang punot dulo nito kung sa una pa lang ay hinarang niya na ito. Anyway, there is a contradiction kasi sa word niya. Nung una, di ba, nung una niya statement na parang kung humarap lang siya sa mga hearing, di ba? Kasi alam niya, alam niya dahil 12 years siya sa as legislator. So meaning parang alam niya ang separation of powers. Pero ngayon, bakit siya susulat? Bakit siya magpadala ng sulat na gano'n? So ibig sabihin, he can dip his finger kung gusto niya talaga na hindi ito mangyari. Kaso kasabot din siya. No? At yun, tama yung sabi niya, dapat may mga pocket, may mga pocket demonstrations like revolution before. May pocket revolution para to show na hindi lamang sa Manila. Kundi ang naramdaman ng mga taga-Manila, naramdaman din ng mga taga-probinsya. Kahit kuntian lang, kahit hindi masyadong marami, basta sana may mga leaders na tumayo na kahit 10-15 kayo, mag-banner kayo dyan. Tapos i-cover na ng vlogger, i-compile lang yan sa lahat ng tulad ng ginawa ng dati ng POGC na kino-compile nila ang crowd sa ganito, lahat, buong mundo. Pwede natin gawin para tapos i-compile sa isang presentation na gano'n ang nangyayari. Tapos sa post dito ni Sas may nag-react na sulatan ng embassy. May nag-react na baka hindi sila magkaroon ng OEC kung sa sunod. Mag-use kayo ng alias na pangalan. Just use alias name. Tapos hindi naman dito pag sumulat ka, hindi naman kailangan na i-reflect mo ang address kung saan ka nanggaling. Basta magpadala ka lang ng sulat papunta sa embassy. Yun na yun. No? Saka anong pwede na magaan lang na pwede maitulong doon sa pagpunta mo? Ay, Tay, siguro Tay, kung meron kayong tulong na ipapadala sa akin, gagamitin ko to sa pagpapakalat ng mga stickers, ng mga posters, ng mga tarpaulin prints, ganyan. Ito ay gusto kong i-share dun sa mga sa mga gustong mag-request, especially mga dyan sa mga probinsya. Ganyan, kung kunwari gusto nyo mag-rally, sige, papadala ko kayong tarps. Ayan. Tarps, tapos pwede din yan, flyers, magpa-print ka ng flyers. Printing ng flyers, ganyan. So, yung mga yan ng flyers. Inaayos ko pa yan para mailagay nating lahat doon sa gusto kong makita at maintindihan ng lahat kung gaano karaming pera ang hindi maipaliwanag nitong gobyernong to. Yes, so I think that's even better than sending something doon sa it's more post mo mga materials, Joey, kami na magpiprint, sabi ni Filipino Intelligence. Yeah. Actually, that's good idea as well. Tulong-tulong tayo. Pinost ko na yung pinost ko na kung saan yung mada-download. Ayan, so every materials na gagawin ko,
every materials na gagawin ko, ano yan, ready for printing rin yun kahit sino. Mas maraming nagpiprint, mas okay, ano? Yeah, Mas that's good maraming idea. That's good nagpiprint nito, idea. mas okay. Tulong-tulong tayo. ganyan. Yeah. Kasi Mhm. ako kagabi natuwa ako yung mga bata na kumanta, nag-ano doon. Pinadalhan ko sila, sabi ko bigyan mo ng GCash na ano kasi entertaining sila. Oo. Ayan, kagaya nito, no? Ayan, ito mga car stickers to Mga pwedeng ilagay sa likod ng laptop, pwedeng ilagay sa likod ng kotse, ayan. Kasi kailangan maramdaman tayo, yung kahit hindi tayo nagwuwelga, makita natin lahat dyan kung sino yung mga kasama natin, ano? Importante yun. They really, At saka, they have to see the warm bodies everywhere they look. They have to see us. Ayan. So ito yung At saka, ito yung Google link, ito yung Google Drive. Punta lang kayo dyan, pwede nyo i-print yung mga yan. Kung gusto nyo i-print Yeah, sa t-shirt, okay lang din. it's a good idea, kanya-kanya tayo tulad ng ginawa natin na campaign si Tito Digong kasi wala naman siyang finance At ang isa kasi sa ano ko diyan sa ang pinaka ano niyan, buod niyan nung bakit ang mga Duterte hindi gumagastos para sa mga tao na nagtatrabaho para sa kanila o tumutulong sa kanila dahil mas makita mo talaga ang tunay na pagmamahal at suporta ng tao kung sila ay hindi bayad. Yung mga tao na yan, hindi ka talaga iiwanan. Yung mga binabayaran nila para lang mag-ano sa kanila, mawawala at mawala yan. Kasi ano lang dahil sa nagsusuporta sila just dahil sa pera. So yan, maganda. Oo. Sabi ni Aldrin Kalika, Madam, baka may sticker ka ng Protect Our VP. Yes po, meron po. Nandito pa lang po tayo kay PRRD. Papunta na po tayo kay Inday. Ayan. Yan, oo. At saka yun yung idea, malaking i-breakdown mo ang lahat ng mga kinuhanan nila ng pondo. Malaking bagay yan. Kasi kung like sa rally, pwede yan ipamigay Kasi yung pag nagsasalita dyan, dadaan lang yan Pero kung may hawak sila, at least matingnan nila palagi at saka well-informed sila. Ang sa SUCs, mayroon pa more than 14 billion ang tinanggalan nila ng pondo. State university colleges. Correct. Ayan. Okay. Yeah, so well, anyway, anyway, Tay, magpapaalam na ako ha kasi magpe-prepare na ako papunta akong EDSA. Medyo mga 1-2 oras yung drive ko kasi from here magagaling pa ako ng Bulacan papunta ng EDSA. But anyway, gusto ko magpasalamat kay Teach Jeannie. Maraming salamat po sa inyong pa-super sticker. Tay Amik, maraming salamat po sa pa-super sticker mo. Ayan. Chicken Adobo, maraming salamat. Alas, thank you very much. Paige Forrest, I hope EDSA 4 comes shortly and I want to join you guys. Enough for the government's BS. Sabi ni Paige, ayan. Okay, alam mo ako, I'd rather make this event a distinct event. Not related to EDSA, not related to ano. You know, this is not EDSA 1, 2, and 3. I do not want to replicate EDSA 1, EDSA 2, or EDSA 3. What I want to do is really to call for genuine change. Kaya nga, dapat, aside of course, maganda yung gathering sa EDSA, maganda yung pumupunta tayo doon, pero kailangan nating mag-isip kung paano ito mas mapapalawak at masusustain. And it has to be inclusive. Ganon. It is an event of its own. It is an awakening of its own. It is an awakening of all the Filipino people. Ayan, ganon. So, ako ayoko siyang tawaging EDSA 4. Ayun. Gusto ko dito mangyari sana kung sangyari kung yung sakaling matuloy kasi dati nangyari di pa nag-appoint tinanggal pero ganun din ang pumalit sa kanila yun ang galit sa gobyerno dahil gusto nila sila so ngayon mas gusto ko yung hindi galing sa mga political clan sa mga yung mga may mga bagong breed na mga politicians na wala pang alam sa corruption para at least kahit paano natin talaga na nagbago. Sabi ni Pulverizer, Joey, do you have GCash? We can send our little donation for food and drinks to our kababayan in EDSA protest. Ako po, nagdadala po talaga ako ng food doon sa EDSA at saka pag pumupunta sa EDSA, nagdadala po talaga ako doon ng pagkain. However, ang priority ko po talaga ay maggawa ng mga materials. In fact, nung nagpunta po ako sa EDSA last time, nagpamigay po ako ng flaglets. Ng Philippine flag, ayan. So para magandang tingnan mas ang lakas makabuhay ng patriotism pagka nakita mo yung mga nagrarally may hawak na flag Ayan. So yun yung ginawa natin nung nagpamigay tayo ng flag. Ayan. Stickers and flyers, that's a very good idea. Yeah. To inform, to educate the people. Correct. Ayan. Hello, Kampong Chicken. Kampong Chicken, maraming salamat po. Good cup, bad cup lang yan. Sa dami ng nilabas na pera ni Ganid at ambisyosang Tambi, titigil siya. Nope, di yan titigil. True. Ayun. Hello Sir Ray, maraming salamat po sa inyo pa super sticker. Ayan. So anyway, mag-end live na ako, magpe-prepare na ako. Maraming salamat po again. At maraming salamat sa mga nag-join ng ating live at sa mga input ninyo at sa pag-share ng iyong thoughts. Ayun. Hello po, Ate Joey and Sas, pag-greet po. Chuntik family from Australia. Palagi po kaming nagsusubaybay sa inyo and sa Duterte News. Go Sara, sabi ni Tomas Chuntik.
Ayan, hello po sa inyo. Bye everyone! Kita-kita tayo next time. Sana